Let's continue to worship the Lord. Bless the Lord, O my soul. Yes, ma'am. Bless the Lord, O my soul, O my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be
sing with the evening nights. It's the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, and all my soul I worship Your holy name. You're rich in love and You're strong to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to cry. Bless the Lord of my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, and all my soul I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord of my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. O this time, tayo po'y sama-samang manalangin. Patuloy na hindi hilingin sa Panginoon ang malayang pagkilos ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Ipaunawa ang lahat ng masalitang ihahayag sa ating kalagitnaan. Bigyan tayo ng karunungan sa umagang ito, kaalaman na kinakailangan natin upang maunawaan ang lahat ng bagay na siyang ating maririnig, at patuloy na lumago at tumibay ang ating pananampalataya at makasunod ng lubusan kay Kristo as we shout, oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama namin Diyos, nalipid pa namin at patuloy na nagpapakababa sa iyo sa umagang ito. Ikaw naman po ang inaasahan namin, Panginoon Diyos. Malaya ka po ba at pagulong sa buhay ng mga susunod. Sa iyo lamang namin inihahayag ang aming mga pananampalataya. We ask, Lord God, for the guidance of the Holy Spirit, for the leading of the Holy Spirit towards our lives, O God. Na naman ang maririnig namin sa umagang ito, ano man ang iyong ihahayag sa aming mga buhay. Ito'y magiging kalakasan, ito'y magiging katagawayan, ito'y magiging ikalalago ng aming mga pananampalataya.
palataya at paglingkod na gagawin sa iyong banal na pangalan. Ikaw lamang ang Diyos ang malwalhati, ikaw lamang ang manatila, Panginoong Diyos. Tanggalin mo mga adlami, nilalagay ng diablo. Tanggalin mo mga kaguluhan sa aming isipan at palitan nito ng tunay na kaganapan at kakayapaan, Panginoong Diyos. Upang sa ganon, malaya namin matanggap ang lahat ng mga salita na ihayag mo sa aming kalamitan. Sa iyo naman namin pinagkakatuwa ng lahat. Ikaw lamang po ang inaasahan namin na Diyos at malaya pamumunas sa buhay ng masasahin. Sa iyo lamang namin hindi na talaga araw nito, Panginoong Diyos, at naniniwala kami na mabubuo ang aming mga paglilingkod at pananampalataya sa pamamagitan po ng mga salitang ihayag mo sa aming kalamitan. We know, O Lord God, ikaw lamang magbibigay sa amin ng katagumpayan. Ikaw lamang mag-Diyos ang aming tunay na maloyalhati at madadagila sa buhay ng masasahin. Salamat po aming Diyos. Ama namin na sa langit, kami po ay nagpupuyat ng papasalamat sa umagang ito. Muli kaming dumarako, aming Diyos, aming pakikinig, pagtanggap ng mga salita mo na siyang kalakasan at buhay ng aming kaluluwa at spirito. We pray, Father God, that every one of us, Lord, will be open to this word. At hayaan mo, Ama, na sa pagkumukas ng aming mga puso at ay idaloy mo sa amin ang iyong presensya. Idaloy mo sa amin ang mga salitang ito, O Diyos, na magiging kalakasan at katagumpayan ng bawat sa sa amin. Tanggalin mo lahat ng mga hadlangan sa gabal na pilit na inilalagay ng diablo sa aming mga buhay. At hayaan mo maisentro namin ang aming puso't isipan sa mensaheng patuloy mong ipagkakalob sa amin. Ama, dalangin pa rin ang iyong lingkod na pagpalain mong lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanilang mga ikapu at handog para sa iyong gawain. Ibalik mo nawa ito, Diyos, sa kanila ng siksik at gumapon ng pagpapala. At hayaan mong lagi mo kaming turuang magbigay para sa iyong gawain sapagkat ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala at biyaya na tinatanggap namin. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang lubos at tunay na katagumpayan mula sa umpisa hanggang sa matapos. Ito po ang aming samang panalangin at ibinabalik sa iyong papurit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang aming Diyos na buhay. We all be seated. Last Friday, I explained to you about the circumcision of Christ. Noong Biyernes nga po ay naipaliwanag ang tungkol sa pagtutuli kay Kristo. We need circumcision of Christ for our resurrection. Kailangan po natin ang pagtutuli ni Kristo para sa ating muling pagkabuhay. Through circumcision of Christ, our this simple body must die on the cross. At sa pamamagitan ng pagtutuli ni Kristo, yung ating katawang makasalanan ay mamatay kasama ni Kristo sa krus. Because this physical body came from first Adam sin. Sapagat ang ating pisikal na makasalanan ay galing po sa isang makasalanang unang Adan. What's the circumcision? The remove one part of our skins. Ano nga ba yung tinatawag na pagtutuli? Ito po'y pag-alis noong labis na balat. God created us our physical body because we need this body. Nilikha ng Diyos ang ating pisikal na pangatawan sapagkat alam ng Diyos na kailangan natin ito. But God did not command to us remove our this eyebrow. Pero hindi po iniutos ng Panginoon na alisin sa atin yung ating mga kilay. Yeah, because if we remove this skin of this eye, we cannot close eyes. Sapagkat kung maalis po yung ating talukap ng mata, hindi po tayo makakakita. But in the man's body, only one part, we don't need that one part. Pero alam natin na sa bahagi ng katawan ng isang tao, meron isang bahagi na hindi natin kinakailangan. Because through that body, just smelling and dirty. That's why finally we have to remove that part. Sapagkat sa pamamagitan po ng balat na yon, yung dumi at yung amoy ay nananatili. Kaya kailangan alisin ang bahagi na yon. When first man Adam obeyed to devil, our physical body, one of our physical body become devil. Kaya naman na ang unang Adan ay sumunod doon sa ilig ng diablo, yung ating makatawan ay naging alipin ng diablo. That's why there's no good in our physical body. Full of the body, only sin in the sin. Iyan ang dahilan kung bakit walang masusupungang mabuti sa ating pisikal na pangatawan, kundi ito'y pustos ng kasalanan. That's why really I understand my physical body is like a lump of the full of the sin, lump. Kaya nga po, naunawaan ko na itong aking katawan ay punong-puno
ng tinatawag na kasalanan. That's why for the resurrection, we have to kill our physical body through Jesus Christ on the cross. Kaya nga po, para doon sa ating muling pagkabuhay, kailangang itong ating makasalanang katawan ay mamatay na kasama ni Kristo sa krus. That's why God have to call Abraham and people give to him the promise, his descendant Isaac. He commanded to Abraham, remove your skins. Kaya naman, nang tawagin ng Diyos si Abraham, bago po niya tatuparin yung kanyang tipan, na ipagkaloob yung kanyang magiging anak sa kanya na si Isaac, ay inutusan siya ng Diyos na magpatuli. It is same spiritually. If you want to really accept the Christ Jesus, you have to remove your skin because that is darkness. At ito'y katulad din sa ating mga spiritual na kalalagayan. Kung tunay na talagang nagnanais tayo na makilala ng lubusan si Kristo, ay kailangan alisin yung labis na balat na yon sapagkat iyon ay kadiliman. Spiritually, in the Bible, darkness, that is shadow of the devil. At pagdating sa spiritual, pagdating sa sinasabi ng Diablo, kapag ang binabanggit ay kadiliman, ito'y tumutukoy sa Diablo. We don't like dumi, but we don't like dumi. Every day we have dumi, but we don't like. Bawat sa po sa atin ay hindi po nagnanais ng anumang karumihan, kaya naman araw-araw tayo naglilinis sapagkat ayaw natin ito. That's why Old Testament times God said to Israel people how to control the dumi. At sa lumang tipan, alam natin kung paanong inutusan din, maging ng ating Diyos, ang mga Israelita tungkol sa kautusan sa kanilang dumi. After dumi, you have to cover by the rupa. At inutos sa kanila na pagkatapos nilang dumumi, kailangan nila itong takpan ng lupa. But automatically, in our body, every day, we have dumi. Samantalang sa ating mga pangangatawan, alam po natin na naroon yung ating palagiang dumi. Which means spiritually, there's no good in our body. All the time, we can find sin in our physical body. Kaya nga po pagdating sa spiritual, wala tayong masusumpo nga anumang kabutihan sa ating katawan, ito'y luipos ng kasalanan. That's why every day we have to come to the cross and remove spiritual dumi by the blood of Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit araw-araw na dapat tayong lumapit doon sa krus ni Kristo at alisin yung duming spiritual sa ating katawan. You see, little children, they are not afraid their naked body when their parents change the pampers. Alam natin na kung paano ang maliliit na bata hindi po nagkakaroon ng hiya kapag kahinubaran sila ng kanilang mga ina upang sila'y palitan ng kanilang sapin. Yeah, but how about older adults in the hospital, if nurse want to change the pampers, they so feel shy, di ba? Pero pagdating sa ating mga matatanda, halimbawa na ikaw ay nasa isang hospital at papalitan ka ng iyong sapin, di po ba nararamdaman natin yung kahiyaan? Yeah, so many times Jesus said, if you are not being like us little children, you cannot enter into heaven. At minsan ay sinabi rin ng ating Panginoon sa lahat ng kanyang mga tagapakinig na maliban na kayo matulad sa malilit na bata, hindi kayo magiging karapat-dapat sa aking Already kahiyaan. so many times I told to you, if our old man died on the cross, we are not afraid of our sin when it revealed to others. At maraming beses ko na nga po na nasabi po sa inyo na kung talagang tayo tunay na nakakilala kay Kristo, hindi na po tayo mahihiya o hindi na tayo matatakot na ihayag yung ating kasalanan. When our old man died, we can be little children. Sapagkat kapag namatay na yung ating datihang pagkatao, ay matutulad na tayo sa maliit na bata. For example, through pastor sermon, we can remove our dumi through worship service. Halimbawa nga po, katulad po ng mga napapakinggan nating mga sermon, sa pamamagitan nito, inaalis natin yung ating dumi sa ating katawan. Pastor try to change your dumi, the pampers with dumi. At ito po ay maihahalimbawa natin na parang sa pamamagitan ng sermon na yon ay pinapalitan kayo ng inyong sapin na may dumi. Not only pastor, me also sometimes in my preaching, I reveal my dumi, dirty mind, simple mind. At hindi lamang kayo, maging yung mga tagapagsalita o mga tagapangaral ay nagsisilbi rin na nag-aalis ng kanilang mga dumi, ng kanilang mga sapin na may dumi sa pamagitan ng pangangaral. Because automatically, every day we can find
dirty one in our mind, also in our physical body. Sapagkat alam naman natin na araw-araw ay nasusumpungan po natin na meron tayong maruming kaisipan at maruming kalooban. In the last worship service in the Karangnan, I told to our members in Karangnan, yesterday I commit adultery to God. At nung sa huli nga po na aking pangangaral sa pananabahan sa Karanglan ay nasabi kong nabanggit ko sa kanila na ako'y nakapangalunya. Yeah, because I told them yesterday when I saw YouTube, I saw beautiful woman. And then, from my mind, that is already commit adultery. Sapagkat sa aking nga pong panonood sa YouTube ay nakakita ko ng isang magandang babae at sa pamamagitan noon ay nakagawa ko ng pangangalunya. But I know already my old man died and Jesus Christ living in me. Pero alam ko naman na ang aking lumang pagkatayo namatay na, si Kristo na ang nabubuhay sa akin. That's why when I see the YouTube, beautiful woman, also Jesus Christ who stay in me also watching the woman. At alam ko na sa aking panonood ng magandang babae na yon sa YouTube, kasama ko nanonood noon si Jesus. That's why in my mind, Jesus Christ asking to me, are you happy? Are you happy? Kaya maaring tinatanong niya ako, naging maligaya ka ba sa iyong ginawa? That's why I told to Jesus, sorry po, really sorry, I'm sorry. At sinabi ko rin sa kanya na ako yung humingi ng kapatawaran sa iyo. Yeah, that's why next worship service, I open my heart, my mind about my sin. Kaya naman sa sunod na panambahan ay nabuksan ko ang aking puso at nasabi ko sa kanila yung aking naging Yeah, kasalanan. because I want to be like a little children, not worry about my sin. Sapagkat ang nais ko'y mabuhay bilang isang maliit na bata at hindi nagkaroon ng anumang suliranin tungkol sa aking kasalanan. Yeah, like this, diba? Sometimes pastor want to, like this, rebuke, diba? When, when pastor saw youth some problems, pastor want to rebuke to them. Halimbawa nga ang mga pastor, katulad po na meron siyang nakitang mga hindi magandang ginagawa ng mga kabataan, tiyak na ito'y kanyang sasawayin. Yeah, usually older men, they don't like to accept pastor saying, diba? At alam ko po na maraming mga tao na ayaw naman talaga yung pagsaway na ginagawa ng mga pastor. Like Adam and Eva in the Garden of Eden, they want to cross. Don't change my pampers with me. At ito'y may halin tulad natin ng kung saan si Eva at Adan ay nagkasala sa harapan ng Panginoon sa hardin ng Eden at pilit nilang tinatakpan yung kanilang dumi. Yeah, but thanks God, we need God. We have blood of Jesus Christ. Through blood of Jesus Christ, every day we can remove our dumi. Pero salamat sa Diyos sapagkat nasa atin ang dugo ni Jesucristo, sa pamamagitan po ng kanyang dugo ay natatakpan po natin ang kanyang dumi. Every day, through the blood of Jesus Christ, we can be free by the truth. Kaya naman naniniwala tayo na sa pamamagitan po ng dugo ni Kristo, tayo po'y nagiging malaya araw-araw sa katotohanan. That's why sometimes if you hearing from Pastor Manny, from Pastor, some rebuking about your mistake, diba? You have to really happy. Thank you, Pastor. Thank you, God. You have to say to God. Kaya kung halimbawa man na kayo nakakarinig ng pagsaway ni Pastor Manny sa kanyang pangangaral, kailangan po nating bagitin ang pasalamat sa ating Panginoon sapagkat tayo po ay kanyang itinutuloy. But at that time, if you are some angry to Pastor or you have something mind in your heart, means you have still stronger your old man. Pero kung galit ang nararamdaman natin kapag tayo sinasaway sa pamamagitan po ng sermon, ibig sabihin noon, mas matindi ang buhay ng ating datihang pagkatao. Through circumcision, because we have to remove the darkness, the devil's power from our physical body. Sa pamamagitan ng pagtutuloy ni Kristo, kailangan po maalis yung kapangyarihan o yung tinatawag na gawa ng diablo sa ating mga buhay. That's why God said to Abraham, from yourself, your old descent, not remove the skin, will die. Kaya naman iniutos ng Diyos kay Abraham na kapag hindi ito ginawa ng iyong lahi na magpatuli, sila ay mamamatay. That's why Romans chapter 6 verse 6 said, knowing this, our old man was crucified with Jesus Christ, and that the body of sin might be done away with Jesus. Sa Roma Kabanatang 6, Talatang 6, may sinabi na nalalaman natin ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba at ang sa gayoy huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Yeah, also, Colossians chapter 2 verse 11 says about what is the circumcision of Christ. That is putting off the body of sins
of the flesh. At pagdating naman sa Colossus Kabanatang 2, ay sinasabi doon na pag-aalis, yung pagpako, o pag-alis ng ating salaring katawan, o makasalanang katawan. This, our physical body, came from first man Adam's sin. No? Sapagkat yung ating pisikal na katawang makasalanan ay galing po doon sa makasalanang si Adan. And then, Genesis chapter 3, when Adam and Eve obeyed to devil, God allowed to devil eat his physical body. Sapagkat nang sa Genesis Kabanatang 3, nang sundin ni Adan at ni Eva ang tinig ng Diablo, ay binigyan siya ng karapatang kainin ng Diablo yung ating katawan. That's why from Genesis chapter 3, all the man's body, all of the devil is our physical body owner. Kaya nga po, mula doon sa Genesis Kabanatang 3, ang Diablo na ang nagmay-ari sa ating pisikal na katawan. That's why automatically there's no good in our body, only sin. Yan ang dahilan kung bakit walang masusupungang mabuti sa ating katawan, kundi pawang kasalanan. That's why for the direction, you have to this physical body must die on the cross with Jesus Christ. Kaya nga po, para po doon sa ating muling pagkabuhay, ay kailangan mamatay yung ating dating pagkatao doon sa krus. Yeah, from Genesis chapter 1, explain about this one. At ipinapahayag ito ng Genesis Kabanatang 1. Yeah, Genesis chapter 1, verse 1, diba? In the beginning, God created heaven and earth. Na sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yeah, spiritually, we have to understand spiritually, God wants to save His people. Kailangan natin maunawa ng ibig sabihin ito na nagnanais ang Diyos na iligtas ang kanyang And bayan. then, verse 2, diba? Verse 2, because Genesis chapter 1 explain about the creation of the world. God said, Alam po natin, ang Genesis Kabanatang 1 ay pagpapaliwanag ng kung paano nilikha ng Diyos ang sanlibutan. from first days, 6 days, God created all things, and 7 days into the rest. Na mula sa unang araw hanggang ika-6 na araw ay naglikha ang Diyos. Pagdating sa ika-7 araw, siya'y nagpahinga. But Bible said, before first day, there's already water and space and water and lupa under the water. Pero alam naman natin na bago pa lamang ang paglikha ng Diyos ay naroon na ang tubig at lupa na kung saan nasa pagitan ng tubig yung lupa. That's why already so many times I explained to you, we have to understand by spiritually understand Genesis chapter 1. Iyan ang dahilan kung bakit ulit-ulit na binabagit sa atin na kailangan natin unawain ng spiritual na ibig sabihin ng Genesis Kabanatang 1. Yeah, verse 2, diba? The was without form and void means no salvation, no Jesus Christ. At pagdating sa Kabanatang 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman. Ibig sabihin, wala pang kaligtasan ni Kristo. And then what's the situation of the spiritual situation at that time? At ano ang spiritual na kalalagayan ng panahon iyon? Darkness on the face of the deep, of the deep, so much deep darkness. Ang kadiliman ang sumasaibabaw ng kalaliman. Yeah, which means darkness, the devil's power covered the face of the so much deep in our salvation. Ibig sabihin, yung mismong kapangyarihan ng Diablo ang tunay na pumapaibabaw doon sa ating mga kaligtasan. That's why Jesus Christ Holy Spirit cannot come to us. Iyan ang dahilan kung bakit hindi sumasa atin ang Espiritu Santo. That's why the Holy Spirit of God was hovering over the face of the water. At ang sinabi doon ng Espiritu ng Diyos ay sumasaibabaw ng tubig. Yes. In the Bible, darkness, the water, same, that is shadow of the devil. At alam natin na kapag binabanggit po yung kadiliman, ito po ay kumakatawan sa Diablo. That's why in the first day, God said, let there be light. The true light, Jesus Christ, came to us. Kaya nga po sa unang araw ay binanggit ng Diyos na magkaroon ng liwanag. Ito yun ang araw na kung saan sumatin si Jesus Cristo. And the second day, Jesus Christ died on the cross. At pangalawang araw ay namatay si Kristo sa krus. Yeah, because the true light cannot come to us without the cross. Sapagkat hindi po sa atin ang liwanag kung hindi po magkakaroon ng krus. Yeah, that's why Jesus Christ gave to us His blood and His life, water and blood on the cross. Kaya naman ibinigay ng Diyos sa atin yung kanyang dugo, yung kanyang buhay, yung kanyang tubig doon sa krus. First day, God sent to us Jesus as a true light. Sa unang araw, ibinigay sa atin sa Kristo bilang tunay na ilaw. Second day, Jesus died on the cross, and on the cross, He gave to us true light. Sa ikalawang araw, namatay si Kristo sa krus at ibinigay sa atin ang tunay na ilaw. And the Genesis chapter 1, verse 9, diba? Third day, God separated waters, heaven and
also us. At pagdating doon sa 9, sa ikatong araw ay pinaghiwalay niya yung tubig sa ibabaw at sa And ilalim. then God said, let the dry land appear. And then it was so, diba? It was so. Na sinabi doon na magkaroon ng katuyuan ng lupa at nagkaroon. Yeah. Through the true light of Jesus Christ on the cross, finally, He saved us. We can be saved. The dry land appeared. Sa pamamagitan ng buhay ni Kristo, naniwala tayong lilitaw yung tuyong lupa. And then verse 10, diba? God called the dry land is us. Kaya nga tinawag niya yung tuyo na yon na lupa. Means already saved these people and then they can bear fruits. Ibig sabihin, iniligtas sila ng Panginoon at pwede na silang mamunga. John chapter 1 also same, diba? John chapter 1 also same. Chapter 1, verse 4, in the Logos, in Him was life, and the life was the light of the man. At yan din ang katulad na binabanggit doon sa kabanatang 1 ng Juan, na kung saan doon sa talatang 4 na nasa kanyang buhay at ang buhay ang siyang ilaw ng mga tao. First day, this is chapter 1, first day, but first day is saying that we have life. That's why in Him was light. The true light came to us. Na ito'y mayalin tulad natin doon sa unang araw na magkaroon ng liwanag at ang sabi doon ay dumating sa atin ng liwanag at iyon ay ang buhay. Please, you try to understand for your salvation. Kailangan natin maunawa ng mga bagay nito para sa ating kaligtasan. Already, Genesis chapter 1, diba? There's so much deep of the darkness on our spirit. Binabanggit mismo ng Genesis kabanatang 1 na naroon yung matinding pagsasakop ng tinatawag na kadiliman sa ating mga buhay. I have the scuba diving license I got in the Japan. Nung ako'y nasa Japan, nagkaroon ako ng lisensya sa scuba diving. That's why I drive up to 40 meters under the water. Kaya naman kaya ko pong sumisid ng 40 metro sa ilalim ng dagat. Even the 40 meters, but we can see all the places. Pero kapag ikaw ay sumisid ng 40 metro, makikita mo pa rin yung liwanag sa ilalim ng dagat. But like 200 meters, on the 200 meters, we need the fresh light. Pero kapag ikaw ay lumagpas na ng 200 metro, kinakailangan mo na ang ilaw. But on the 1 kilometers, from 1 kilometer, really dark, like as midnight. Pero alam niyo po ba na kapag ikaw ay lumagpas na sa ilalim ng 1 kilometro, napakadilim na po noon. That's why I understand Genesis chapter 1, what's the meaning of the darkness. Darkness is same water. Kaya nga po doon sa Genesis kabanatang 1 na yung kadilimang tinatawag, binabanggit doon ay katulad ng tubig. When person Adam commissioned to God, the darkness, devil really covered us. Nang unang Adan ay magkasala laban sa Diyos, ay yung kadiliman ang tumakip sa atin. That's why Apostle Pablo said, you became the slave of the sin in your body. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi niya po sa Pablo na kayo naging alipin ng kasalanan sa inyong katawan. We need new life, we need new life of Jesus Christ. Bawat po sa atin ay nangangailangan ng bagong buhay, buhay ni Hesus If Kristo. you want to get new life of Jesus Christ, your physical body must die on the cross. At kung kinakailangan natin at kung talagang kailangan natin at nais natin ng bagong buhay, kailangan yung ating makasalanang katawan ay mamatay sa krus. With our old man, our simple body must die on the cross for our new life. Ibig sabihin yung ating datihang pagkatao kasama ng ating makasalanang katawan ay dapat mamatay doon sa krus upang tayo magkaroon ng bagong buhay. But when you really understand about the darkness, about your sin in your body, you can come to the cross and die. Sapagat kung maunawa naman natin talaga yung kadiliman na yon ay at yung ating datihang pagkatao, tayo po ilalapit doon sa krus at tayo mamamatay. That's why really I am thankful God because I can see my sin every day. That's why I can come to true life, Jesus Christ on the cross and die on true life. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos araw-araw sapagkat naunawa ko mabuti yung aking kasalanan sapagkat yun ang aking pagkakataon na makalapit araw-araw sa krus upang matanggap ang liwanag. You know, God not angry to your sin. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi nagagalit sa ating kasalanan. Jesus Christ not really angry to our sin. Hindi po si Yesu Cristo hindi nagagalit sa ating kasalanan. But only God angry to not depend mind. Ang kinagagalit lamang ng Diyos ay kapag hindi tayo nagsisisi sa ating mga That's why puso. Jesus said, I came here to find sinner to repent. Kaya naman sinabi ng ating Panginoong Sus, ako'y naparito upang hanapin ang mga makasalanan upang sila'y And magsisi. then in the last day,
all the men will be judged because they do not repent. At sa huling araw, maraming hahatulan ng Diyos sa mga tao sapagkat hindi sila nagsisi. Yeah, that's why John chapter 1, di ba? John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness. Sinabi doon sa Juan 1:5, ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman. Yeah, true light, Jesus came to us, but the shine. That's why the true light shines in darkness, but the darkness did not comprehend it. Na sinabi doon na si Kristo ay dumating sa atin upang tayo bigyan ng liwanag, pero hindi ito inunawa ng kadiliman. Yeah, verse 9, but true light which gives to light every man coming into the world. Sabi doon sa 9, nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagayang ilaw ay lumiwanag sa bawat tao. Yeah, but verse 10, diba? Problem is the world did not know him. Did not know him. Pero pagdating sa 10, ito ang problema sapagkat hindi siya kilala ng sanlibutan. Same today, even though in the church, diba? Even the Christian, they don't know what is right. Na ito rin ang nangyayari ngayon sa kasalukuyan, maging ang iglesia hindi alam kung ano ang liwanag. They don't know who is God, also who is man. Hindi rin po nila naunawaan kung sino ang Diyos at kung sino ang tao. That's why they don't like kill their old man. Still, they want to stay in the old man. Kaya naman hindi nila ninanais na mamatay yung kanilang datihang pagkatao at nananatili sa datihang pagkatao. Yeah, old man is myself, my soul. Tandaan natin yung ating datihang pagkatao, yung ating sarili, yung ating lumang pagkatao. Only Jesus can ask us, you deny your old man, and then after deny, you can follow to Ang me. ninanais lamang ng ating Panginoong Jesus ay tanggihan yung ating lumang pagkatao sumunod sa Kanya. That's why last Friday I told to our youth, you cannot now, you don't like to follow Jesus Christ because you deny yourself. Yan ang dahilan kung bakit nasabi ko nung Biyernes sa mga kabataan na hindi nyo pa kayang sumunod kay Kristo sapagkat ayaw nyo pang limutin ang inyong mga sarili. John chapter 1 verse 12, but as many as receive the true light, they become children of God. Pero pagdating sa 12, datapat ang lahat ng sa Kanya nagsitanggap ay pinagkalooban niya may karapatang maging anak ng Diyos. Hallelujah. Amen. To accept true light, Jesus Christ. And then, they can be true Christians. Ibig sabihin sa pagtanggap ng liwanag, sa pagtanggap kay Kristo ay magiging tunay silang anak ng Diyos. That's why John chapter 3, unless be born again by the word that you cannot see and into the Yan ang dahilan kung bakit binanggit ng Juan Kabanatang 3 na maliban ang siyang tao ipanganak na muli, hindi po sila paghaharian ng Diyos. They don't know, they can understand about the born again. Hindi pa nila naunawang mabuti yung pagkasilang na muli. That's why Jesus again said to them, that is Moses left the snake on the pole, I have left on the tree. Yan ang dahilan kung bakit binanggit ng ating Panginoong Jesus na katulad ng ginawa ni Moises na naglagay ng ahas doon sa tulos, kailangan din akong maitaas. When you see me on the tree, you can at the belief you can save. At ang sino man makakakita sa akin doon sa tulos na yon ay maliligtas. Last Friday I explained to you, God sent to Israel the snakes, poison snakes. At natukoy nga sa atin ng Biyernes sa kung paano ang Diyos mismo ang nagpadala ng makamandag na ahas. When they complained to God, God sent to them poison snakes. Iyon ang panahon na kung saan sila nagrereklamo laban sa Diyos, kaya pinadalan sila ng Diyos na makamandag na ahas. Because God let them know, now you are complaining to me, you have sinned because of the devil. At ang dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay na iyon upang ipaliwanag sa nila na ang reklamong nararamdaman nila sa kanilang puso ay dahil sa diablo. Yeah, that's why God said to Moses, you get the snake and then kill on the tree. Kaya naman sinasabi doon, inutos ng Diyos na kailangang damputin yung ahas na yun at ilagay doon sa tulos. Yeah, that's why Colossians chapter 2 from 11 says, diba, Jesus Christ judged the devil on the cross. Kaya naman sa Colosas Kabanatang 2, talatang 11 pababa, sinabi doon na hinatulan ni Kristo ang diablo sa pamagitan ng krus. Yeah, Jesus Christ died on the cross because of our sin, because of our this devil sin. Na si Kristo ay napako doon sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Yeah. If your old man died on the cross, you can come to the true light. At kung mamamatay na yung ating datihang pagkatao doon sa krus, pwede na tayo lumapit sa bagong buhay. John chapter 3, diba? John chapter 3, verse 19. This is the condemnation that the light has come into the world, but the man loved darkness rather than the light because their deeds are evil. Ito po yung binabagit sa 1 Kabanatang 3, talatang 19. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng taong kadiliman kaysa sa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Only one reason God will condemn us.
Isa lang ang dahilan para tayo po ay hatulan ng Diyos. The true light come to us to remove the devil's darkness. Na naparito yung ilaw upang alisin yung kadiliman ng diablo. Yeah, but men don't like come to the light because they love the darkness. Pero ang salibutan ay ayaw po ang ilaw sapagkat mas iniibig pa nila ang kadiliman. And the verse 20, diba? Every practice evil hates the light and does not come to the light. Sa 20, sapagkat ang bawat isa ay gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw. Because next, his deeds should be exposed. Sabi doon upang wag masaway ang kanyang mga gawa. That's why already so many times explained to you, your old man already died on the cross. When you sin, when your evil deeds exposed, manifest from yourself, you are not ashamed. You are not worried about that one. At ay paliwanag na sa atin na kapag ang ating dating pagkatao ay napako na doon sa krus, lumantad man yung ating makasalanan at mahayag man ang ating kasalanan, hindi tayo matatakot. Like us, today many Christians, their old men not dying. That's why they want to hide their negatives like as Adam. Maraming mga Kristiyano sa kasalukuyan na hindi pa namamatay yung kanilang dating pagkatao, kaya naman patuloy pilit nilang tinatakpan ang kanilang kasalanan. But when our old man died, and this simple body died on the cross, we can be like his children. When God wants to remove our dream, okay, God, please remove our dream. Pero kung halimbawa po na tayo po'y tunay na namatay na sa ating dating pagkatao doon sa krus, tayo pa mismo ang lalapit kay Kristo upang linisin ang ating and then madumi. really you want to come to true light. At tayo po'y lalapit ng lubusan sa ilaw. If you are worried about the true light, you are still in the darkness. At kung nababagabag pa kayo sa tunay na ilaw, ibig sabihin nasa kadiliman pa kayo. Yeah, verse 21, diba? He who does the truth come to the light, and his deeds may be clearly seen that there is sin done in God. Sa versikulo 21, sinabi, datapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang mahayag ang kanyang magawa ay ginawa. That's why I told you, when I saw the beautiful woman through YouTube, Jesus Christ in me also watched the beautiful woman. Kaya nga alam ko na habang pinapanood ko yung magandang babae na yon sa YouTube, yung si Kristo na nasa akin ay nakikita rin yung aking pinapanood. Yeah, that's why I cannot escape from the Jesus Christ. At hindi ako pwedeng makatakas kay Yesu Kristo. That's why that time, sorry, Jesus Christ, really I am sorry. It's me, I am sinner. Kaya naman humingi ako ng patawad kay Yesu Kristo at sinabi kong ako talaga'y makasalanan. Yeah, it's me, because this physical body, simple body, want to all the time see like that. Ako'y nagkasala sapagkat yung aking makasalanang katawan ay nais na gumawa ng ganung bagay. Yeah. That's why I talk to Jesus. Jesus, thank you, Jesus, because when my old man died on the cross, also simple body died with you on the cross. Ako'y nagpasalamat kay Kristo sapagkat kasama ng namatay doon sa krus yung ating dating pagkatao kasama ng aking makasalanang katawan. And then again come to the grace of Jesus Christ, His blood. At patuloy akong lumalapit sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yeah, when Jesus Christ said to me, are you happy? Sorry, I am sorry. Kaya naman nang sinabi sa akin, naging maligaya ka ba? Ako'y humingi ng kapatawaran. Sorry, that's why, Jesus, I need you. All the time, I need you. Kaya naman binabanggit kong laging kailangan kita, so Kristo, araw-araw. Eternally, in my mind, I said to Jesus Christ, in my mind also, I need you eternally, all the time, any place. Nasa buhay ko'y kinakailangan kita magpakailanman, kahit sa lahat ng dako. Hallelujah. Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 45. Please you understand about first Adam and last Adam. Unang Korinto 15:45. Kailangan natin maunawaan ng tungkol sa unang Adan at huling Adan. Yeah, sabay-sabay tayo. Sabay-sabay po, gayon din naman nasusulat. Ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritu nagbibigay buhay. Yeah, only first man Adam become living being. Alive being. Kung paano ang unang Adam ay naging kaluluwang buhay. Yeah. We need it. Now, we have this Adam's life, physical life. Kaya naman tinanggap natin yung ating buhay sa physical kay Adan. Last Friday, I told you, my grandson, Mukha, the face is like as me, himself. At katulad ng Biyernes nga po, nabanggit ko na naipanganak na yung aking apong lalaki at kamukha ko daw yung aking apo. All the men, physically, our body connect to first man, Adam.
Lahat po tayo ng mga tao, pisikal na katawan natin ay kahawig ng unang Yeah. Adan. But when first man Adam commissioned to God, we died our life. At nang ang unang Adan ay magkasala, naalis sa atin yung buhay. That's why we need new life. Kaya naman nangangailangan tayo ng bagong buhay. Yeah. Thank Father because He sent to us Jesus Christ as a new life. At nagpapasalamat tayo sa Ama sapagkat ibinigay niya si Jesucristo sa atin para bagong buhay. That's why the last Adam became life-giving spirit. At ang sinabi doon ng huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. We need circumcision of Christ. Kaya kailangan natin ang pagtutuli ni Kristo. When our old man died on the cross, we have to kill our sinful body. Sapagkat kasamang mamamatay doon sa ating datihang pagkatao sa krus ang ating makasalanang katawan. At the time, all of our soul and body changed from devil to Jesus Christ. Kaya naman yung nagmamay-ari sa ating kaluluwa at spirito mula sa diablo ay naging si Yesu And Kristo. then from that time, we can follow Jesus Christ. At yun ang panahon na tayo po'y makakalapit na kay Yesu Kristo. Because our master owner already changed from myself, devil to Jesus Christ. Sapagkat nagbago na yung nagmamay-ari sa atin at ang ating Panginoon mula sa diablo patungo sa Panginoon. Our master owner, new owner, Jesus said, follow me, we'll follow. Kaya naman yung nagmamay-ari sa atin na sa Kristo ay nagsasabing sumunod tayo sa Kanya, susunod tayo. Hallelujah. We can obey to Jesus Christ. At pero tayo sumunod kay Yesu All Kristo. together let's pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Father, please let me understand the circumcision of Christ. Ama, hayaan mo na patuloy namin maunawaan ang pagtutuli ni Kristo. Let me kill my old man with my simple body. At hayaan mong mamatay ang aking datihang pagkatao kasama ng aking makasalanang Father, katawan. please let me join to first resurrection. Na ako'y makasama doon sa muling Oh, pagkabuhay. my soul overcome three times all together. Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ama namin Diyos, hindi nga po kami ay naglalayo na makalapit sa inyo. Na patuloy na Apo, yung yan sa akin ko, Jay, mong meron din na siyang kinakailangan. Natalo kami, Panginoon Diyos, sa aming mga pabubuhay. Na huwag mong hayaan, Panginoon Diyos, sa manaig ang aming datihang pagkatao, kundi ito'y mamatay kasama ng aming makasalanang katawan doon sa krus, upang malaya kaming makapaglingkod, malaya kaming makasunod, at malaya naming maranasan ng bagong buhay na siyang inaangad at ginanasa mo para sa aming lahat, Panginoon God. Kaya tulungan mo ang bawat sa sa amin at naniniwala kami na anuman ang mga bagay na siyang inihayag mo sa aming mga puso, ito po'y magiging katagumpayan at patuloy na magiging kalakasan sa buhay ng bawat sa amin. Salamat po, Ama, tinangkin namin ang patuloy na katagumpayan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ephesians chapter 6, verses 10 to 20. Epeso, kabanatang 6, talatang 10 hanggang 20. Sabay-sabay po tayo. Sa katapusay, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadalimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay may mga bigkis ng katotohanan na may sakbat na baluti ng katwiran. At ang inyong mga paa ay may mga panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng mga nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga kuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal at sa akin upang kayo'y magpagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang iwaga ng Ebanghelyo na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Amen. What makes a Christian weak?
Ano nga ba yung dahilan kung bakit ang mga mananampalataya ay nangihina? What makes a Christians very weak? Apostle Paul explained to us about fight, about our war, pakikipaglaban. Binabanggit ni Apostle Pablo sa talatang ito, the armor which all the soldiers who fight in the war usually use. Lahat po ng mga sundalo at that time, of course, ngayon, sa kasalukuyan, hindi na po ito yung, kasi naman dati, ang pakikipaglaban lang ng mga sundalo, it is against, in the war, mga tabak lang, yung kanilang mga hawak. Pero ngayon, of course, iba na po ngayon. Meron na silang mga baril, meron na silang mga granada, amen, na hawak-hawak. Pero sa pinapag-aralan po natin, it is a mark of a Roman soldier. Amen. Yung kanilang pong yung ipine-explain ni Apostle Pablo sa Efeso kabanatang 6, talatang 10 hanggang 20 po ay mga suot ng isang sundalo na makikipaglaban, makikipagbaka sa isang labanan. Pero sa tingin po ba, lahat po ba talaga ng sundalo matapang? I remember my uncle, ang sabi po ng uncle ko, siya po ay sundalo, pero ngayon hindi na po siya. Hindi po siya nag-retire. Alam niyo po, nag-awol po siya. Umalis po siya sa pagiging sundalo. Dahil first time po ng uncle ko na makipaglaban, nagkaroon sila ng laban sa mga NPA, nagkaroon po siya ng battle against the NPA, nakipaglaban po siya, and he was shocked. Nashock po siya. Nung nakikipaglaban po siya, nung nakikipagbarilan na po sa kanila yung mga NPA, na ang naramdaman niya po, imbis na bumabaril, natakot. At alam niyo po ba na sa sobrang takot po niya, hindi niya nailitaw yung kanyang ulo, kundi yung baril na lang yung kanyang inilitaw, at basta baril na lang siya ng baril. So which means, hindi lahat ng sundalo matapang. Amen? Meron din pagkakataon na dumarating sa kanila, this is really true fight. Na once na hindi ka naging matapang, once na hindi ka lumaban, it's either the enemy will die or you will die. Yung kalaban ang mamamatay o ikaw mismo ang mamamatay. At tayo, sinasabi mismo ng salita ng Diyos, we are soldiers of God. Tayo pong lahat ay sundalo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? That every day we are fighting. Amen. Fighting against our own self, fighting against the sin of our body. Amen po ba? Fighting against that devil who is really the first. Sabi nga kanina sa pinapag-aralan natin, he became the owner of our physical, became the owner of our soul and spirit. Amen po ba? Dahil naalipin tayo ng kasalanan, na amen po ba? Kaya kasama po ng ating katawan, naging alipin na rin ng tinatawag na dyablo. Pero simula nang tayo po ay, amen po ba, simula nang tayo po ay makakilala kay Kristo, hindi na po tayo kadikit ng dyablo, but we became the enemy of the devil. Naalala ko yung isang preacher na sinabi niya doon na, a Christians who worship the Lord is declaring war against the devil. Kapag daw tayo ay sumasamba at nagpupuri sa Diyos, ang ibig sabihin po niyan ay nagdedeklara ka ng laban sa dyablo. Nagdedeklara ka ng gera laban sa dyablo. Which means that if the devil, di mo ba, napanood po ba natin yung kagabi sa balita, France, Philippines, and America ay nagkakaroon ng tinatawag na multilateral ang tawag doon, army, yung pagsasanay, amen po ba? Pagsasanay nila, training, amen po ba? At ngayon, ang pagsasanay po ngayon, it's not on the ground, but it's on the sea. Amen. At nagkaroon ng, ang tawag dito, last night, I saw the ship, hindi kasama ang France kagabi. Ang naglalakbay lang sa karagatan ay ang malaking
barko ng Amerika at malaking barko ng Pilipinas. And from Sulu Sea, they transferred to West Philippine Sea. Amen. At alam natin kagabi na habang nagpapatrolya ang Amerika at ang Pilipinas, yung barko natin at yung barko ng Amerika ay naglalakbay, at habang nagpapalipad tayo ng mga helicopter sa sea, mula doon sa barko ng Amerika, lilipat sa barko ng Pilipinas, nasa gitna, anong pong barko? China. Amen. I think 723, basta ganun ang number po ng China. And in the camera, doon sa nakikitang camera, nakikita po talaga na once the helicopter transfer from the Philippine ship to the American ship, kitang-kita po yung dinadaanan. Mula doon sa kalagitnaan, nandun po yung puti. Amen. Malaki pa naman ang pagkakaiba. Yung ating ship, kulay gray. Yung ship naman ng Amerika, kulay black. Amen. Kapag nagtatransfer po siya, makikita po doon sa gitna, white. Amen. White na ship. And that is the ship of the China. And ang sabi po nila, if we will not be careful, kung di daw tayo magiging maingat sa ating ikikilos, we are declaring war against the China. The problem now, kaya ba natin ang China? I think, di ba, yung mangingisda nga natin yung kapag nagdadala po ng pagkain ang Pilipinas doon sa barko nating nakalubog sa West Philippine Sea. Amen. Pag binomba ng tubig yung barko natin, walang magawa. Nababasag lang yung mga ano natin, mga salamin. Amen. Wala tayong magawa. And I think we don't have the power to fight against China. Hindi ko po sinasabing ang tawag dito, wala tayong kakayanan. Pero sa totoo lang, kayo po magkakapagsabi, hindi natin kaya ang China. It's really a big country. Alam niyo po, sa China, kung dito sa Pilipinas, we spend 90 to 95% para sa kakainin natin. Sa China po hindi. 90 to 95% ginugugol nila ang pera nila para sa armas. Ganon sila. Ganon sila kaprotekta sa kanilang bansa. So, kung ganon po yung war, amen po ba, kailangan, di ba, even the Lord Jesus Christ said, if a one king tries to fight against another kingdom, amen po ba? Anong sabi ng ating Panginoon? Kailangan siya sa atin muna ng haring ito kung kakayanin ng kanyang 10,000 kawal na lumaban sa 20,000 kawal ng kanyang kalaban. Kung hindi, sabi niya, bago dumating ang pagkakataon ng labanan, kailangan itong kaharian nito ay magsugo na ng kanyang sugo dito sa kaharian nito at kasundo. Ganun po, alam mismo ng ating Panginoon that in the war, it is a serious matter. Amen. It's either you will, sabi doon, it's either you will fight or you will surrender. Amen. Kaya nga diba sa mga nakalipas natin mga Pangulo, ang lagi natin naririnig, we are not on fighting China. Amen. As much as possible, we are trying to settle everything in peace. Kasi alam ng Pilipinas, hindi natin kaya ang China. We are not talking about Philippines versus China. We are not talking about America versus China, but we are talking about Christian versus devil. Laban sa diablo. Dito sa pinapag-aralan po natin, that's why Apostle Paul needs an urgent calling to all Christians, to all believers. Dito po, hindi po, there's no such space para sa buhay ng bansa. Opo, lahat po tayo. Amen. Just like what Pastor John said to us, even pastors, kahit ba mga pastors, hindi po ligtas doon sa tinatawag na kahinaan. Sometimes we also feel and we can also experience weakness in our lives. Pero hindi po dapat manaig yung kahinaan. Amen po ba? Meron po tayong tinatawag na habag ng Panginoon at biyaya ng Panginoon at pwede tayong lumapit sa Kanya. He's really our power. He's really our life. He's really our light.
Kaya kinakailangan ng bawat sa atin, there is no such thing in our lives to be weak Christian. Pero bakit nga po ba, yun ang tanong sa atin sa umagang ito, bakit nga ba nagiging mahina ang maraming mananampalataya? The Bible clearly, amen po ba, whoever wants to remain in God's Word, whoever wants to remain in God must be strong enough to overcome. Maliwanag po yan sa sinasabi ng Biblia. Ang sino man nagnanais po, nagnanais na manatili sa Diyos, ay kailangan maging malakas so that he will really be overcomer all circumstances in our lives. Nung tinawag ng Diyos si Moises, he needs to be strong. Kailangan niya maging malakas to conquer that fear against Pharaoh. Amen po ba? Nung tinawag ng Diyos si Nehemiah to build up the wall of Jerusalem, amen po ba? The temple in Jerusalem, he needs to be strong. Why? He needs to fight Sanballat and Tobias. Maraming enemies. Maraming kalaban. Amen. Halos pinapatawag pa. Amen po ba? Every day, walang ginagawa si Sanballat at si Tobias, kundi guluhin ang isipan ni Nehemiah dahil ayaw niya ma-build up yung templo ng ating Panginoon doon sa Jerusalem. When Samson wants to have the vengeance of God over the enemy of God. Amen po ba? Di ba alam natin kung ano nangyari kay Samson? Nabulag si Samson dahil sa kanyang kahinaan. Amen. Ano ang kahinaan niya? Babae. Dahil kay Delilah napahamak siya. Nawala yung pagtitiwala niya sa Diyos. Mas nagtiwala siya kay Delilah. What happened? He was in jail. Pero alam natin kung ano ipinaglalaban ni Samson. Ang ipinaglalaban niya ay ang bayan ng Diyos. Kaya sa kanyang kahinaan, ano ang kanyang naging panalangin? Lord, bigyan mo ulit ako ng kalakasan. And he died together with all the enemies of God. He needs to be strong. At ng ating Panginoong Yesus ay dumating. Amen po ba? That is also the word of the Lord to His disciples. Be strong. Kailangan mo magpakatapang. Kailangan mo maging malakas. Lahat ng mga alagad ng Panginoon ay kailangan maging matapang because at that time, almost all of them had fear. Lahat sila may takot. Kaya nung sinasabi ng Panginoon na mamamatay siya, kailangan siya mamatay sa Jerusalem, kailangan siyang dakpin. It cannot be. Hindi pwedeng mangyari. Yung sinasabi nilang hindi dapat mangyari, it is not because they are very, very strong. It is a fear. May takot, may pangamba, na kapag nahuli ang ating Panginoon, what will happen to them? Kaya di ba, nung hinuli ng ating Panginoon sa Gethsemane, what happened to all the disciples? All the disciples flew away. Lahat sila, tumakas. Walang natira. Only one disciples came to the feet of Jesus Christ in the Mount of Golgotha, and that is John. Siya lamang po yung nakaalam, siya lang yung nakakita kung paanong napatiran ng hininga ang ating Panginoong Yesus physically. Dahil meron siyang tapang. Nagkaroon siya ng tapang na lumapit. Nicodemus also have that strong, amen po ba, that strength, amen po ba, to go to Pilate and tell to Pilate, sinabi niya kay Pilate na total patay na rin ang Panginoon. Pwede ko ba siyang kunin? Pwede ko bang ibaba yung kanyang bangkay at ilibing doon sa aking libingang ibinili? He has that strength. Meron siyang tapang. Which means, it is evident, mga minamahal ko na kapatid, it is an evident that becoming strong is necessary duty of a Christian. Kailangan natin maging malakas. Kailangan natin maging matapang. Anong sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 2? Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito magsilago kayo sa ikaliligtas.
Ephesians chapter 4, verse 14 to 15, ang sabi po, upang kayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito at doon at dinadala na magkabi-kabila sa lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian, kundi sa pagsasalita ng katotohanan ay na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo. If we are not going to be strong, we may be, kumbaga, pwede tayong matangay anytime. Because the devil is also working now. Naniniwala po tayo, ang layunin ng diablo talaga, ilayo tayo sa ilaw, ilayo tayo sa buhay, and that is Christ. Yan ang hinahangad ng diablo sa bawat sa atin, guluhin yung ating pananampalataya, guluhin yung ating mga paglilingkod, and if we are not going to be strong as our duty as Christians, pwede tayong mapanangay. Kaya sabi na po sa Pablo, baka katulad tayo ng mga bata, napapahapay. Kanina, katulad sinabi kanina sa atin, amen po ba, maging tulad tayo ng bata, which is really the mind. Amen po ba? Pero kapag pag sinabing bata, physically, they are weak. Mahina sila. Kaya nga di ba, halos lahat ng kinikidnap, bata. Meron po ba kayong narinig na old nap? Ano po ba ang naririnig natin? Kidnap o old nap? It's a kidnap. Pero alam niyo po ba na kapag sinabing kidnap, hindi po yan tumutukoy lang sa bata. Minsan malaki. Pero bakit ang tawag kidnap? Bakit hindi old nap? Hallelujah. Why? Because they know ang isang tao po na madaling makuha, parang isang batang madaling ma-snatch. Hallelujah. Ngayon nyo lang ba na-encounter yung kidnap at saka old nap? Wala pa kasi ako narinig na old nap eh. Ang lagi ko naririnig, kidnap. Tama? So which means, kapag mahina ka, katulad na sinabi na sa Pablo, para tayong mga bata, napapahapay dito at doon. Kaya di ba, always the parents are telling to their children, sinasabi nila sa mga anak nila, o anak ha, kapag may nagbigay sa iyo ng candy, huwag kang sasama. Amen? Ay, malilalaking ganitong bata, kayong kasi lalaki. Amen? Kapag binigyan ba kayo ng candy, sumasama agad kayo? Di ba hindi? Kasi alam natin, ang isip natin. Hallelujah. Di ba nabanggit ko nga po sa inyo kapag nagsusundo ko sa prayer meeting ng madaling araw, lalo na nung kasagsagan ng puting van. Amen. Pag ibababa ko si Sister Rina, pag binababa ko yan, yung pinagbababaan ko sa kanila, may nakaabang na mga batang estudyante. Eh dahil madaling araw pa, pag ipinati ko yung aking van, hindi ko sinasadya, pero lahat ng mga bata, nagtatakbuhan kaya. Sabi ko, akala nila siguro kidnapper ako. Tanungin niyo po sa kanila. They have fear. Kaya dito makita natin, if you are weak, kung magiging mananatili tayong mahina, madali tayong mahapay. Pag sinabing mahapay, madali tayong matangay. Madali lang tayong maalis sa pananampalataya at mga paglilingkod ng bawat sa atin. Kaya nung sabi niya sa 1 Corinthians 16:13, magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mga pakalalaki, kayo'y magpakalakas. Apostle Paul, understand na once na ang isang Kristiyano ay hindi matibay, hindi nagpakalakas, hindi nagpakatapang, pwede siyang matangay. Sa many churches, alam niyo po, maraming mga iglesia ngayon na nakuha sila ng mga kulto. Hallelujah. Now, almost 50% or 60% of our church members in Dubai, amen po ba, are attending to one pastor. Kilala ko po yung pastor na yon dati. Kasi nagpunta na po siya sa church namin, sa Foursquare Church, sa Pampanga. And marami po siyang, sa totoo lang,
And he said he's the father of revival. Ganyan po ang pakilala niya. He's the father of revival. Dahil siya po ay father of revival, all pastors should kneel down before him. Lahat ng mga pastor kailangan luluhod sa harapan niya kasi siya lamang po yung tinawag ng Diyos para mag-revive sa lahat ng mga pastor. Siya po yung pastor nila ngayon. At alam niyo po ba na napakalaki na po yung pagkakaiba ng mga kapatiran natin. Yung mga kapatiran natin nga, if you will saw them, they are wearing necklace and big earrings and then gold bracelets and then rings over their hands. Kasi ang sabi doon, kailangan daw, ang turo sa kanila ngayon, they have to show up. Kailangan nila pakita kung paano pinagpapala sila ng Diyos. Because ang tunay daw na anak ng Diyos dapat pinagpapala. Kaya kailangan magpakita sila ng mga senyales na sila'y pinagpapala ng Diyos. They can be moved. Tayo mga tao, yan ang kahinaan natin. Madali tayong matangay, madali tayong mahila. Kaya sabi doon ni Apostle Pablo, magsipag-ingat kayo. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Hesu Kristo. Bakit ba ulit-ulit na sinasabi ni Apostle Pablo sa iba't ibang talata, iba't ibang aklat niya, magpakatapang, mag-ingat, magpakatibay. Hindi lamang yung iglesia ng Corinto, but Timothy himself. Si Timoteo mismo sinasabihan na po sa Pablo, magpakalakas ka. Kapag binasa natin ang Book of Hebrew, amen po ba? Different chapters, but the author warns all Christians. Ang sabi po sa Hebreo, Kabanatang 3, talatang 12, ang sabi niya dyan, magsipag-ingat kayo mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo na isang pusong masama na walang pananampalataya na maghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ibig sabihin dito, winawarningan yung mga mananampalataya, if we will not be careful, there are those people who will come in your house. Pupunta sila sa inyong bahay para ano daw? Ang layunin nila ay ihiwalay ka sa Diyos na buhay. Diba, may mga kapatiran tayo dito, may nagpunta, may kumatok sa bahay nila. Anong pakilala nila? Kami ay membro ng Mother of Mary. Amen po ba? Christian sila, galing sila sa Korea, pero ang inililift nila si Mary. Alam niyo naman po ang mga Pilipino po, masimpatya sa nanay, sa babae. Kaya kapag nagkakaroon, kaya po almost in the church, kahit sa church po, mga minamahal ko, makaramihan po ng mga miyembro, babae. Kasi ang sabi nila, mga babae malambot, madaling mayakag. Amen po ba? Pero mag-ingat po tayo, ang sabi dito, di ba? Nagpasan lang natin sa Hebrews chapter 2 verse 1, ang sabi dito, kaya't nararapat nating pakatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahalagpos. Ito po dito yung tinatawag na drift away. Kung di natin pag-iingatang mabuti, yung mga salita na naririnig natin sa church, amin po ba, time will come, if we will not understand everything, kung di natin maunawang mabuti nito, sabi niya, kapag hindi natin ito pinakaingatang pakatantuin, to understand everything carefully, baka tayo po ay mahiwalay. Maaring sasabing ikaw ay mananampalataya, pero malayo ka na doon sa tinatawag na kalooban ng Diyos. Hebrews chapter 4 verse 1, mga takot nga kayo, yamang may naiwang o iniwang pangako na pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Hebrews chapter 4 explains, God promised to the people of Israel eternal rest. Or rest. I mean, pinangakuan sila ng Panginoon ng kapahingahan kasi maraming naging kaguluhan sa kanilang mga buhay. At ang Kanaan, yung tinatawag na sana magiging rest po nila. Pero ano nangyari? Hindi lahat sila ay nakapasok. Bakit? Because they rebelled against God. Naging duwag sila. Naging mahina sila.
Kanina, nabanggit kanina sa ating pinapag-aralan, God sent them a poisonous snakes. Bakit? Ang tigas ng ulo nila. Hallelujah. Hebreo, kabanatang 5, talatang 11. Hebrews chapter 5, verse 11. Tungkol sa kanya ay marami kaming sasabihin at mahirap sa isayin. Palibasay nagsipurol kayo sa pakikinig. This is really the problem. Marami mga mananampalataya, they are in the church, but they do not lend their ears for the Word of God. Kaya maraming mga mananampalataya hindi lumalago sa pananampalataya. Hallelujah. We are so blessed because every time that we have worship service, meron tayong 2 sermons. Nakakapinig tayo ng 2 sermons. And sa totoo lang, sa ibang mga churches, hindi naman natin kino-compare yung iglesia po natin, but some other churches, mas mahaba po talaga praise and worship. They sing and dance for 1.5 hour, for 1 hour. But in terms of Word of God, only 20 minutes. Kasi sabi nila, nainip daw ang mga miyembro nila sa Word of God. Kaya kailangan 20 minutes lang. Alam niyo po ba, I was invited to preach this coming May 6. Magpi-preach po ako sa barangay. Amen. Pero ang ibinigay po sa akin, oras ay 10 minutes to preach the Word of God. Ang sabi ko, Panginoon, paano ako mag-preach ng 10 minutes? Pero sige, sa loob ng 10 minutes, full pack. Lahat, ilalagay lahat doon. Ganyan sila. Pero alam niyo po ba na kapag ka ibang pinag-uusapan, they can talk 1 hour, 2 hours, 3 hours. Hallelujah! Pero pagdating doon sa Word of God, amen po ba, napakaikli. At marami rin sa mananampalataya ang ganyan. Kapag praise and worship, ganadong-ganado. Kaya nga buti tayo kapag nagwo-worship service tayo, kapag after ng praise and worship, walang lumalabas. Opo, sa ibang churches, iba po ang style. Sa ibang churches, kapag katapos ng praise and worship, makikita niyo po sila, pumapaypay, lumalabas. Kaya, almost, ang ibang mga churches, meron silang tinatawag na exit. Meron silang exit door. Almost praise and worship. Pagkatapos mo ng praise and worship, lumalabas mo sa exit door. Hindi po sila umuupo doon sa upuan. Why? Because they are only interested about sing. They are not interested about the word. Kaya sabi dito ng author, sabi ni Apostle Paul, sabi po siya ang author ng Hebrew, sabi niya, naging mapurol kayo sa pakikinig. Hebrews chapter 6 verse 1, kaya tayo'y tumigil sa pagsasalita na mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y mga patuloy sa kasakdalan na huwag ilagay na muli ang kasinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa ng pananampalataya sa Diyos. Do not go back. Amen po ba? Do not go back to the elementary teachings. Let us really grow up more. Alam niyo po ba na hindi lamang kayo dapat maging mananampalataya. Amen. Kapag dumadalo po tayo, ang layunin po natin, ang pagdalo po natin, it should be learning. Hallelujah. Katulad din po yan ng mga alagad. After Jesus Christ taught them for 3.5 years, sa loob ng 3 taon at kalahati, sapat na po yon. After 3.5 years, anong ginawa po ng mga alagad ng Panginoon? Pumayo na po sila. Our church is turning 22. 23 next year. Ibig sabihin ng 23 years old, malapit nang pwede na mag-asawa. Amen? Kung babae, dalagang-dalaga na. Kung lalaki, binatang-binata na. Yan na po yung panahon na kung saan nagtatrabaho na po yan. May kakayan na po yan magtrabaho. Pwede nang tumayo. Hallelujah. Our church should really produce more workers and more pastors, more missionaries. Kailangan po, galing na po sa church natin. Hallelujah. Tandaan po natin, Pastor Roy did not came from our church. Hindi po siya talaga original na Holy Joy Church. Pastor Roy is our student. Estudyante po natin siya.
Amen po. Kaya kung meron mang dapat magkaroon tayo ng missionary na pupunta sa ibang bansa, it should be our own produced from Philippine Holy Joy Church. Hallelujah! May tao po ba? Kailangan meron na po ngayon, maging sa mga kabataan, ako gusto kong maging missionary. Hallelujah! Pero kung gusto mo maging missionary, ngayon pa lamang, i-train mo na yung sarili mo. Ngayon pa lamang, ihanda mo na yung sarili mo. Amin po ba? Kasi hindi basta-basta yung magiging missionary. Hindi basta-basta ang maging pastor. Hallelujah! Pero karamihan talaga ng mga kabataan natin, almost their goals, lahat ng kanilang mga iniisip na mga gusto nilang gawin. Gusto maging engineero, walang problema. Engineer, kung gusto niyo maging teacher, walang problema. Pero isipin niyo mabuti. Amen po ba? Sana kahit na teacher ka, kahit na engineer ka, ginagawa mo yung pagkakataon sa trabaho mo na makapangaral ng salita ng Diyos. Amen? Amen? But if you are there only to earn money, para kumita ng pera, wala. Walang kakinabang ang pananampalataya. Until now, we are just 10. Yung gustong magturo sa eskwelahan, 10 pa lang. Kaya kasi po ang requirements ay 15 na para magturo po sa eskwelahan. 10 pa lang po yung nakarehistro na pwedeng mag-aral para po makapagturo tayo sa eskwelahan. Kaya hindi ko pa po mapatawag yung magtuturo sa atin para magkaroon tayo ng lisensya to enter to the school. Hindi po tayo ma-invite dito para ibigay na sa atin yung materials at ibigay din sa atin yung mga IDs natin para, kasi baka pagkakataon dun sa 10 na yon na mag-aaral, 5 lang din yung magtuturo. Medyo delikado. Kailangan kung ilan po tayo, kung halimbawa 15 po tayo na mag-aaral, kailangan yung 15 na iyon talagang gagamitin. Hindi lang basta mag-aaral, kailangan gagamitin. Hallelujah. Because it is our chance. Kapag napasok po natin ang mga eskwelahan, makapagturo lamang tayo ng, si Ma'am Darby nandito, di ba? Ma'am Darby, ilan ang estudyante ng Golden Acres? 5,000? Nasa 5,000, di ba? Meron niyo po yung 5,000. Halimbawa, sabihin na natin 5,000 students. Sa 5,000, kahit 5 lang po yung maakay natin. Huwag na nating damihan. 5 lang talaga yung tunay na maging mananampalataya. It's a big deal. Ilan ang estudyante sa Golden Acres Elementary School? Amen po ba? 1,000 din. Amen? Alam niyo po ba na ang bata, katulad ni Timoteo, 2 years old pa lamang, si Timoteo po, kaya po siya naging pastor, 2 taon pa lamang po siya, tumira na po siya sa kasama ng isang missionary. At tinrain si Timoteo, bata pa lang, tinetrain na po siya. Amen po ba? Kung ano ang dapat niya gawin. Hallelujah. Hanggang sa lumaki po si Timoteo. Kaya kapag binasa niyo po ang Timothy, di ba binanggit niya po si Pablo, nagmana siya sa lola niya, nagmana siya sa nanay niya. Amen? Na may mga pananampalataya. Bata pa lang siya, tinuturuan na siya. Kaya kapag tinuruan natin yung mga bata, it is our chance. Sabi nga, without children, there is no life in the church. Hallelujah. Time will come, all of us will retire. Lahat tayo magre-retire. Amen. Ilang manggagawa na ang namatay. Amen. Sister Nena, Sister Paz. Hallelujah. Sister Dia. Amen. All of them are retiring. Pag nawala na po kayo mga senior citizens, sinong papalit sa inyo? Yung nakababata. Now, I'm so happy with our church now. Ang church natin sa children ngayon ay nag-grace ulit for 50. Ngayon, ang children natin sa baba ngayon ay 50. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya natutuwa ako, sabi ko, yung 50 na yon, amin to ba, magiging kabataan. Because I think, si God po, yung mga musician natin, yung mga, yung mga nag-ooperate natin ngayon ng microphone, nag-ooperate natin ng projector, dati lang po sila sa children. Galing po yan lahat sa children. Ngayon, nandyan na sila. Ilan lang silang natira? I think nasa 13?
13 lang silang natira. Sa dami nila, 40 silang mahigit. 13 lang ang natira. Pero at least may 13. Yung 50 sa baba, pag sila'y naging katulad din nila, ito naman ang magiging worker natin. Amen? Kaya ang buhay ng church, bata. Kaya yun ang kinakailangan natin ngayon. Kaya ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 1 and 2, kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan, ng lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at lahat ng paglalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito ay magsiglago kayo sa ikaliligtas. Now, it's really time for us to really deep hard to study about the Word of God. Sabi nga po natin if you do not understand, one time na hearing, amen, alam niyo po, hindi po talaga tayo perfecto. Kung hindi natin hindi natin naintindihan yung mga pinag-aralan natin this worship service, don't worry, because Michael is posting our worship service. So pwede niyo po ulit i-rewind. Pwede niyo ulit pag-aralan. Hindi ko naintindihan yung sinabi ni Pastor John kanina sa pinag-aralan. Then, pwede mo siyang i-rewind. Pwede mo siya ulit pag-aralan sa Facebook. Hallelujah! Habang naglalaba ka, patugtugin mo yung sa Facebook. Amen po ba? Hallelujah! Kasi parang gusto mong matuto. Kaya, nagiging weak tayo because, amen po ba, we are full of, amen po ba, lahat ng laso ng sanlibutan nasa atin. Ano-anong balita ang dumarating sa atin? Nung isang araw, nasa daan lang po kasi sobrang init, di ba? Bigla po ako lumabas. Pumunta po ako doon sa gate namin, doon sa may garahe ng Starex. Nakatayo po ako doon. May biglang lumapit na babae. Ang sabi po ng babae sa akin, Pastor, alam mo na ba? Ano? Ano yung alam ko na? Sabi niya, Pastor, nakikita mo ba yung bahay na yan? Nakasanglayan ng 200,000. Talaga? Sabi ko, kung di ako lumabas, hindi ko alam yung bahay na yan na nakasangla. It's really full of lason. Amen? Kung ano-ano yung inilalagay sa isipan at puso natin. Iba-iba yung nararamdaman, iba-iba yung nararanasan po natin. But, ang layunin po natin is to be filled with the Word. Hallelujah! Kasi yung ipinapaliwanag sa atin ni Pastor Jong, hindi po talaga minsanan lamang na maintindihan. Naniniwala ko na bawat sa po sa atin nahihirapan. Amen. Nahihirapan unawain, mahirap taglayin sa buhay ng bawat sa atin. But as you continue repeating and repeating, pakinggan ng pakinggan, tatatak sa puso natin. Tatatak sa isipan po natin. So better, amen po ba, hindi lamang kayo makontento sa worship service. After the worship service, and also, habang naglalaba kayo, amen, nandiyan sa Facebook, yung worship service, i-rewind po ninyo, kahit yung nakalipas na worship service. Amen po ba? May YouTube tayo, di ba? May YouTube din po tayo. You can, again, hear the Word of God. Kaya sabi niya po sa Pablo, nagiging mapurol tayo. Anong sabi niya? Di po ba? We need not to be ignorant about the Word of God. 1 Corinthians chapter 12 verse 1. Unang Korinto 12:1. Ngayon tungkol sa mga kaloob ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. The gift of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit. 2 Corinthians chapter 1 verse 8, hindi namin ibig na kayo hindi makaalam. Sabi niya po San Pablo, no, ayaw namin na wala kayong alam, mga kapatid, na tungkol sa mga kapigatian namin na nangyari sa Asya, na kami ay totoong nabigatan, nang higit sa aming kaya, na ano pat kami nawalan, na ng pag-asang mabuhay. You see, even Paul, kahit si Pablo, naranasan niya sa buhay po niya na almost lost of dying and losing his life. Amen po ba? Pero alam niyo po ba, naging matapang si Apostol Pablo. Kaya ipinapaalam niya rin ito. Kaya nga nagkaroon din siya ng talata na sinasabi sa atin na kapag ikaw ay may problema, hindi lang, alalahanin mo na hindi lang ikaw ang nakakaranas niyan. Maraming mga kapatiran ang nakakaranas siya sa iba't ibang lugar. 1 Thessalonians 4:13,
Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam. Again, sinabi niya, ayoko na wala kayong alam, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog, upang kayo iwag mga lumbay na gaya ng sa iba na wala ng pag-asa. Even to the death, kahit sa kamatayan, hindi na po tayo dapat magkaroon ng kalumbayan. Alam niyo po na namatay po yung aking biyanang lalaki and he attended our church for how many months? Dahil nanirahan po siya dito sa Las Piñas at namatay po siya. Namatay po siya sa hospital due to, I think, heat stroke and tambal-tambal na po. So namatay po siya. Namatay po siya ng Tuesday. Amen. Sabi ko sa asawa ko, wag mo na patagalin yan. Kung pwedeng idiretso sa cremation, idiretso na sa cremation. Kaya at that time, alam niyo po, namatay yung aking biyanan. Diretso po siya sa cremation. Wala po siyang burol-burol. Hindi na po siya binurol namin nang nasa kabao. Diretso po siya, and Pastor Jong and I went there together with some of our workers, joined the service. Amen. Pagkatapos po, inuwi na po nila si tatay na nasa urn na lang. Tapos na, wala na po. Amen. Sabi ko, dapat ganun lang talaga. Kapag namatay tayo, wala nang sisilip pa, titignan ko anong itsura. Amen. Mas maganda yung ganung kamatayan. Wala kang naalala na ganito ang itsura niya nung namatay. Amen. Wala po. Hallelujah. Mas maganda, mas tahimik. Walang naging problema. Hallelujah. Pero alam niyo po, maraming sentimiento. Minsan, ibinuburol ng 1 linggo, 2 linggo, 4 na linggo, ang mga patay. Nagdurusa. Amen. Yung may mga, hindi ko po minamasama yung mga kapatiran natin na nagkaroon ng burol ngayon. Pero as much as possible, be wise. Mas maganda po kung pwedeng idiretso na ng cremation, idiretso na po niya. Huwag niyo na po silang ibuburol. Hallelujah. Sino po dito yung gusto maiburol pa? Gusto niyo po ba? Meron pa kayong inihandang susuot ninyo na damit na ipapakita ninyo, wala na pong kapakinabangan. Kahit na po isuot niyo doon sa burol ninyo, wala po kayong madadala kahit isa. Hallelujah. Kaya, even Apostle Paul do not want everyone to be ignorant. That's why it makes us weak. Amen. Yun po yung dahilan kung bakit nagiging mahina yung maraming mga mananampalataya. Next one is indifference. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng indifference? Ibig sabihin ng indifference, pagpawalang bahala. Maraming mga Kristiyano ngayon nagiging mahina sa pananampalataya kasi winawalang bahala nila ang mga salita ng Diyos. Malakay chapter 1 verse 13. Malakyas, kabanatang 1, talatang 13. Inyong sinasabi rin naman, narito, nakayayamot ang inyong nangusuan, sabi ng Panginoon na mga upo, at inyong iniharap ang nakuhan sa dahas, at ang pilay, at ang mga may sakit. Ganito ninyo dinadala ang handog. Tatanggapin ko baga ito sa inyong kamay? Sabi ng Panginoon. Hallelujah. Tingnan niyo po yung mga Israelita. Naghahandog sila sa Panginoon, pero yung mga nguso nila nakahaba. Sabi, ang inihandog nila, mga pilay, mga may sakit na hayop. Anong sabi ng Diyos sa kanila? Sa tingin nyo ba? Tatanggapin ko yan. Ibig sabihin, they are indifference. They have indifference with their worship. They have indifference with their service to the Lord. Hallelujah. Kung ano yung ninanais, kung ano yung hinahangad ng Panginoon sa buhay ng basa sa atin. Sabi nga po sa Proverbs chapter 4 verse 23, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. We need to be careful. We need to take care about our hearts. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo, pakatantuin ninyo ang lahat ng inyong naririnig. Hallelujah. Be diligent enough. Sabi doon sa Hebrews chapter 4 verse 11, magsipagsikap na tayo na makapagpasok sa kapahingahan iyon upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway. Let every one of us really be careful with our spiritual life. Hebrews chapter 6 verse 11 and 12.
At minanasa namin ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayong ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan, na huwag kayong maging tamad, kundi mga tagatulad kayo ng mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsipagmana ng mga pangako. Every one of us, there's so many people, amen po ba, maraming mga tao ang naging matagumpay. Marami ang mga tao ang hanggang sa kamatayan ay naging matagumpay. May mga kapatiran tayo na dinadalawang pastora na ngayon ay may sakit. At naikwento sa akin ng mga manggagawa kasi alam nila yung katotohanan. At sa pagdalaw nila doon sa pastora, lagi nilang sinasabi doon sa pastora, Pastora, lahat tayo may kasalanan. Magsisi tayo sa ating mga nagawang kasalanan, magpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon, at ipagkatiwala natin sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, sabi ng pastora, wala akong nagawang kasalanan. She's a pastor. Kaya sabi ng manggagawa sa akin, Pastor, paano po yun? Sabi ko sa kanila, hindi natin siya mapipilit. Kung di niya kayang magpakumbaba sa harapan ng Panginoon at aminin na siya ay nagkasala sa harapan ng Diyos, I think she will not die easily. She will die in torments. Hallelujah. Kaya diba sabi kanina, walang problema sa kasalanan. Amen. Lahat tayo, walang mabuti talaga. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkukulang. Pero ang pinaka-importante, kapag nagkasala tayo, lumapit kagad tayo kay Kristo. Humingi tayo kagad ng kapatawaran kay Kristo. Hallelujah. And tell to the Lord, Lord, I'm just weak. Mahina ako. Pero ikaw ang aking kalakasan. Kaya patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Amen? If you feel guilty, kung napifeel nyo na guilty kayo sa nagawa nyo kasalanan, it is really good. Kasi masama po kapag wala na kayo nararamdaman sa kasalanan ng nagawa ninyo. It means God already hardened your heart. Di ba? Sabi mismo sa book of Hebrews. Amen? Hallelujah. Do not let God harden your heart. Pero kung nararamdaman nyo sa sarili nyo, nakagawa kayo ng kasalanan, and you feel so guilty, that is really good. Then come to the grace of the Lord, and come to the cross of Jesus Christ, and, amen po ba? Humingi ng kapatawaran. Amen? Be diligent about that one. Huwag nating hayaang manghina tayo. Huwag natin hayaan na mawala yung init, yung alab sa buhay ng bawat sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, Colossians chapter 3 verse 23, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa tao. Kung ano man ang mga bagay na ginagawa natin ngayon, do not think that you are doing it for men, but think you are doing it for God. Church, isa lang ang hangarin niya po sa Pablo sa atin, that everyone should really be strong. Hallelujah. Kung di tayo magiging malakas, kung di tayo magiging matapang ngayon sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya, time will come, pwede tayong agawin anytime ng Diyos. Sabi ng Panginoon, do not give up. Hebrews chapter 3 verse 6, sabi niya, Hebreo kabanatang 3, talatang 6, datapot si Kristo, gaya na anak, ay puno ng bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Think about until the end. Hallelujah. Amen. Sabi ko nga po sa inyo, anytime soon. Amen. Nung isang gabi, di ba, lumindol na naman sa Taiwan. Sobrang lakas, sabi nung aking pinsan na nasa Taiwan, sobrang lakas. Actually, nagdadalawang isip na siya, gusto niya na umuwi sa Pilipinas. Pero naniniwala ko kahit nasaan ka, kapag kukunin na tayo ng Panginoon, wala na tayo magagawa. Hebrews chapter 3 verse 13. Amen po ba? Hebreo kabanatang 3, talatang 13, ngunit tayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Yung sabi doon, harden your heart.
Once nagiging weak tayo, kapag yung puso natin, sa ginagawa natin, hindi tayo nagsisisi. But, katulad ng naririnig natin sa ating pong head pastor, even in his life, nararamdaman niya, even in our lives, kami ng mga pastor, kapag nakangaral kami at nagsusuway sa inyo, kami rin sinuway kami ng Diyos. And we can feel, hindi kami makatatayo dito kung hindi kami dumaan sa pagsusuway din ng Panginoon. Kung hindi kami dumaan sa mga pagtutuwid ng Panginoon. Verse 14, sabi niya doon, yamang ang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Let us always be careful and take care about our knowing God in our lives. Hallelujah. Kaya pala sa amin ng Panginoon, this is not only bago ipinasuot ni Apostle Pablo yung armor. Amen po ba? Yung armor sa atin bago, sabi doon, magpakatapang kayo. We need to be strong enough. Hallelujah. Kaya kung halimbawang nandunupay-pay tayo, manambalik tayo sa Diyos. Hebrews chapter 10 verse 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sa pagkatapat ang nangako. He who promises is faithful. Kaya naman, naniniwala tayo na anuman ang mga bagay na nararanasan natin ngayon, we can overcome. Hallelujah. Sabi nga po natin, oh my soul, be strong. 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 Let us remain in the Word of God. Manatili tayo sa salita ng Diyos. Hallelujah. Hindi man natin unang matutunan sa isang pasada, ulit-ulitin po natin. Hallelujah. Iyon ang kailangan natin. Ulit-ulitin natin yung Word of God. Amen. And it's really a blessing for us na meron tayong mga recorded. Amen po ba? Kaya ulit-ulitin natin, pakinggan natin, lalo tayong tumibay. At pagdating ng araw, tayo mismo lahat gagamitin ng Diyos. Hallelujah. Be strong. Sabihin mo ata sa katabi natin, be strong. Hallelujah. It is our duty to be strong in order for us to remain in the Lord. Hallelujah. Tayo po'y sama-samang manalangin sa oras na ito. Ipanalangin natin ang kalukasan ng Panginoon, ang katagumpayan ng Diyos ay ipagkaloob sa buhay ng mas sa atin. At kung may mga panghihina man, tulungan tayo to overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ama namin Diyos, naririto kami na lumalapit ngayon sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Hayaan mo, Ama, na maging malakas kami, maging matibay kami, Panginoong Diyos. Alam po namin naman na marami kaming kahinaan, at sa kahinaan namin ito, Panginoong Diyos, wala kami pang hinahangad, kundi ang puso namin, Panginoong Diyos, ay makaranas ng kagalakan na maglingkod sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga salita. Help us to remain in the Word. Help us to remain in your Word, Father God. Aming Diyos, hayaan mo na hindi kami matangay, hindi kami maging tulad ng bata na madaling matangay, kundi ang isipan po namin, Panginoong Diyos, ay mapagtanto, Panginoong God, ang lahat ng mga bagay na niloloob mo, dinanais sa buhay ng mas namin. Help us to recognize your word. Help us to acknowledge your word in our lives, O God. Matutunan namin ang lahat, Panginoon. Maintindihan namin ang lahat. Maunawaan namin ang lahat. Lumibay kami, Panginoong Diyos, na pinangahawakan ng katotohanan na inihayag mo sa buhay ng pasok sa amin. Huwag mo kaming mababayaan, O God. Kaya may ikaw lang ang gumabay at tumulong sa buhay ng pasok sa amin. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat at ikaw lang ang inaasahan namin, Panginoong Diyos, na mag-ahari at gagawa sa buhay ng pasok sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa katotohanan na inihayag mo sa buhay ng pasok sa amin. We will not let any one of us to be weak, O God. We will be strong and stronger, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw mismo ang tutulong. Ikaw mismo ang gagawin sa buhay ng pasok sa amin. Salamat po, Ama, tinangkin namin ng katagumpayan. Inaasahan po namin ang mga salitang ito na amin narinig ay magiging kalakasan at patuloy na baon namin sa bawat araw, Panginoong God, ng aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. We can give our special offering to the Lord.
Let us all stand now. Tayo pag lahat ay tumayo sa oras na ito. Let us pray the Lord's Prayer. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang paghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok kundi ilayo mo po kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. Blessed be the name of the Lord.